Ano ang mga common mistakes na nagagawa ng isang baguhan sa pag-i-invest? Para maging mayaman, hindi sapat na marunong ka lang mag-ipon dahil may limitasyon yan. Hindi rin sapat na malaki lang ang kinikita mo sa trabaho o sa sarili mong negosyo dahil nakatali yan sa oras mo. Para maging mayaman, kailangan marunong kang gumamit ng pera mo para magtrabaho para sa iyo. Ito ang sikreto dahil ang pera na nagtatrabaho para sa iyo ay walang limitasyon. Hindi napapagod at patuloy lang na nagtatrabaho kahit ikaw ay natutulog. Yung paggamit ng pera para magtrabaho para sa iyo ay tinatawag na pag-i-invest. Sa totoo, madali lang naman mag-invest. Ang idea lang naman doon ay pipili ka ng instrumento na gusto mo pag-investan dahil inaasahan mo na itong bagay na ito ay magbibigay sa'yo ng extrang income o kaya naman ay inaasahan mo na ang halaga nito ay tataas in the future. At sobrang accessible na rin ng mga apps para makapag-invest kung kaya't pwedeng-pwede ito gawin ng kahit sino. Pero ganun pa man, kahit madali lang mag-invest, hindi pa rin lahat ng sumusubok mag-invest ay yumayaman. Pag-uusapan natin ngayon ang 10 common mistakes na nagagawa ng isang beginner na investor. Iisa-isahin natin ang mga ito para inyong matutunan at hindi nyo magawa ang mga pagkakamali na ito. Mistake number 1, kulang sa pananaliksik o research. Marami sa baguhan sa pag-i-invest ang sumusugod na lang ng bigla kahit hindi pa nila ito lubusan na naiintindihan. Inaasahan nila na dahil ang investments ay kadalasang passive, ay pwede silang mag-invest sa kahit saan at pabayaan na lang ito. Kulang din ang kaalaman nila sa risk at hindi nila ito lubusan na iintindihan. Hindi nila alam na ang mga investment products ay hindi pare-pareho, ang mga company stocks ay hindi rin pare-pareho. Para hindi mo makumit ang pagkakamali na ito, siguraduhin na pinag-aralan mo talaga ng mabuti ang pag-i-invest. Siguraduhin mo na alam mo ang risk na pinapasok mo, ano ang goal mo at purpose mo sa pag-i-invest. Pag-aralan mo lahat ng mga options bago ka pumili kung ano yung nababagay na investment para sa'yo. Alamin mo ang pros and cons ng mga investment na available sa'yo. Simulan mo sa maliit na halaga lang muna para malaman mo kung ang natutunan mo ay sapat na. Mistake number 2, sumusunod lamang sa karamihan. Isang madalas gawin ng mga baguhan sa pag-i-invest ay ang paggaya na lang sa karamihan o sumusunod lang sa uso. Kapag may influencer na nagsabi na maganda itong investment na ito, mag-i-invest din siya doon. Kapag nakitang tumataas ang isang stock o isang crypto coin, nagmamadaling bumili dahil uptrend. Ang pagkakamali dito ay yung hindi pag-iisip para sa sarili. Kailangan sa investment ay may sarili kang diskarte. Kailangan na alam mo kung bakit ka mag-i-invest o hindi. Hindi ka lang dapat gumagaya lang sa naririnig mo o sa ginagawa ng iba. Magkakaiba rin kasi ang mga goals at limitasyon ng mga investor. Kaya kung may investment na maganda para sa kanya, hindi ibig sabihin nun ay maganda rin siya para sa'yo. Dapat din isaalang-alang na ang investment ay sobrang time sensitive. Kung maganda man ang investment sa ngayon, pwedeng magbago yan ng bigla matapos ang ilang oras o araw. Mistake number 3, hindi nagda-diversify. Ang mga investment ay likas na may kasamang risk, o yung chance na mabawasan ang puhunan mo. Isipin mo na kung isa kang investor sa ABS-CBN noong 2020 at lahat ng pera mo ay naka-invest lang sa iisang kumpanya na yon. E di nung nawalan sila ng franchise ay biglang nangalahati ang halaga ng investment mo. What? Ang pagda-diversify o yung pagkalat ng pera mo sa iba-ibang investment ay isang strategy para nakakalat din ang panganib. Nasa sayo pa rin ang desisyon kung paano mo gustong ikalat ang investment mo at kung sa anong mga klaseng investments. Basta ang importante ay kahit papano, hindi lang sa iisang investment nakatali ang lahat ng pera mo. Mistake number 4, hindi iniisip ang mga fees o taxes. Lahat ng mga stockbrokers, mutual funds, banks, at electronic apps ay mga negosyo. Hindi sila nagpo-provide ng mga serbisyo ng libre dahil kailangan din nilang kumita. Kadalasan, tuwing meron kang pinapasok na halaga para i-invest ay magbabawas sila dito ng fee.
At syempre, marami sa mga kinikita sa investment ay kailangan kuhanan ng gobyerno ng tax. Kung hindi mo sinasali sa computation ang mga fees at taxes, pwedeng isipin mo na kumikita ka pero nalulugi ka pala. Ang iba't ibang investment platforms ay may kanya-kanyang fees na sinisingil. Dapat inaalam mo ang mga fees na ito at isama yon sa konsiderasyon kapag ikaw ay nag-i-invest. Dapat inaalam mo rin kung kailan ka babawasan ng tax at kung magkano ito para maisasali mo rin siya sa computation. Mistake number 5, emosyonal na pag-i-invest. Kahit gaanong paghahanda o pag-aaral ang gawin ng isang baguhan sa pag-i-invest, mahihirapan siyang intindihin ang extreme na emosyon na kanyang mararamdaman kapag totoong pera na ang pinag-uusapan. Para sa isang beginner na nag-invest ng 5,000 na pinag-ipunan niya ng ilang sweldo, kapag biglang nakakita yan na ang kanyang investment ay bumagsak at naging 4,000 na lang, malaki ang posibilidad na kakabahan siya at matatakot na baka magtuloy-tuloy na bumagsak ang kanyang puhunan. O kaya naman ay kung biglang umakyat ang kanyang 5,000 na investment at naging 6,000, malamang makakaramdam siya ng kaunting paghahangad at pag-asa na magtutuloy-tuloy pang umakyat ang kanyang puhunan. Dahil sa kanyang emosyon, maaaring gumawa siya ng mga desisyon na hindi advisable para sa pamumuhunan. Kung paiiralin niya ang kanyang emosyon, baka magbenta siya ng investment o magdagdag sa kanyang investment sa maling panahon. Para sa experienced na investor kasi, alam niya na ang presyo ng investment ay kusa talagang tumataas at bumababa. Kailangan focused pa rin ang investor sa kanyang sariling goal at hindi niya dapat pabayaan na ang kanyang emosyon ang magdikta ng kanyang strategy. Mistake number 6, hindi pagtingin sa long term. Isa sa mga sikreto kung bakit nakakapagpayaman ang pag-i-invest ay dahil sa compound interest. Ayon sa compound interest, habang tumatagal ang isang investment ay lumalaki ng lumalaki ang pag-increase nito. Para mas malinaw, tignan mo itong halimbawa na ito. Merong dalawang investor, pareho silang may 10,000 at pareho silang nag-invest dito sa fund na kumikita ng 5% every year. Si Pedro ay hindi nag-iisip ng long term. Tuwing kumikita siya ng 5%, wini-withdraw niya ito at iniiwan lang ang puhunan niya na 10,000. Si Juan naman ay tumitingin sa long term. Hindi niya kinukuha ang 5% na kinikita ng kanyang investment at isinasama niya lang ito sa kanyang puhunan. Matapos ang 10 years, ang investment ni Pedro ay 10,000 pa rin. Nakapag-withdraw na siya ng total na 5,000 dahil every year ay meron siyang 500, pero yung pinakapuhunan niya ay pareho pa rin. Si Juan naman ay wala pang nawi-withdraw pero ang kanyang puhunan ay umaabot na sa 16,289. Kung mas matagal ang panahon na pababayaan ang investment na magtrabaho para palakihin niya ang sarili niya, ay mas makikita ang benefit ng compounding. Mistake number 7, walang plano. Kung walang plano, walang strategy, walang direksyon, walang magiging magandang resulta. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Hindi pwedeng ipagpasa Diyos na lang. Hindi ka pwedeng maging mayaman ng aksidente. Ang pag-i-invest na may intensyon na yumaman ay kailangan ng kalkulado at intensyonal na plano at strategy. Kailangan alam mo kung ano ang mga milestone na kailangan mo maabot. Magkano ba ang gusto mo maabot? Magkano ang kaya mo i-invest every month? Ilang taon ang meron ka para mag-invest? Ito at marami pang tanong katulad nito ang mga kailangan mo sagutin para makabuo ka ng plano na magdadala sa iyo sa iyong goals. Kung wala kang plano, kahit isang dekada ka mag-invest, hindi ka yayaman. Kung wala kang plano, kahit may malaki kang puhunan, hindi yan lalago ng kasinlaki o kasambilis kumpara sa kung may plano kang sinusunod. Mistake number 8, pag-timing sa merkado. Ang presyo ng mga investment katulad ng stocks ay sadyang malikot. Normal sa presyo na tumaas at bumaba. Maaari mong ma-maximize ang pwede mo kitain kung bibili ka ng stocks sa ilalim kapag ang presyo ay pinakamababa, at ibenta ito kapag pinakamahal ang presyo. Sobrang obsessed ng maraming stock traders sa paghanap ng pattern para malaman nila kung sila ba dapat ay bumili o magbenta.
Pinipilit nilang eksaktong mahuli yung pinakamababa at pinakamataas na point sa graph. Ang problema ay halos imposible na malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Walang nakakaalam kung ang presyo ay tataas o bababa. Merong mga bagay na pwede mapag-aralan, pero mahirap na matiming mo ang pagbili sa pinakababa ng graph, at ang pagbenta sa pinakataas ng graph. Hindi mo malalaman yun kaya wag mo na subukan. Instead, umasa ka sa ibang indicator. Gumamit ka ng mga target buy price at target sell price, at pag umabot na yung presyo doon, bumili ka na o magbenta ka na. Mistake number 9, pangungutang para makapag-invest. Nabanggit namin kanina na para ma-maximize mo ang isang investment, kailangan long-term. Ang utang naman ay kadalasang short-term. So hindi mo agad pagkakakitaan ng investment bago mo kailangan magbayad ng utang. Maiipit ka lang sa pagbabayad ng utang. Para maiwasan ang kamalian na ito, imbis na umutang, mag-ipon ka na lang ng pang-invest. Kung magkano man ang kaya mo ipunin, itabi ang isang parte nito at i-invest. Kung sa susunod na buwan ay meron ka ulit na tabi na konting halaga, magdagdag ka lang ulit sa investment mo. Sa ganitong paraan, wala kang kailangan bayaran na interes sa utang. Mapapanatag ka rin na kahit ano ang mangyari sa investment ay hindi ka malulubog sa utang. Mistake number 10, hindi pag-track ng investment. Ang investment ay long-term pero hindi ibig sabihin nito na kapag nag-invest ka ay hindi mo na imomonitor ang iyong investment. Kung pababayaan mo lang siya at hindi mo babantayan, baka may oportunidad na dumating na malagpasan mo. Baka kasi biglang sumipa pataas ang presyo at tamaan na nito ang target sell price mo. Pero kung hindi mo ito tina-track, baka lumampas yung pagkakataon na mabibenta mo sana siya ng malaki. O kaya naman biglang may once-in-a-lifetime opportunity na dumating katulad ng bagsak presyo sa stock market nung nag-announce ng enhanced community quarantine sa Pilipinas. Nagbagsakan ang presyo at kung napaghandaan mo ito, pwedeng nakabili ka ng maraming stock sa napakababang presyo. Hindi katulad nung mga nakaraang mga taon, napakadali na ngayon para sa kahit sino ang mag-invest. Sobrang accessible na niya kahit para sa mga taong maliit pa lang ang puhunan. Pero dahil mas madali na mag-invest ngayon, mas malaki rin ang posibilidad na may baguhang investor ang magkamali. Partikular na doon sa mga pagkakamali na binanggit kanina. Para maiwasan ito, napakahalaga para sa mga bagong investor na mag-aral, humingi ng payo mula sa mga may successful na experience o mga profesional, at mag-develop ng isang maayos na plano sa investment upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamaling ito. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.